Nabuking na po na ang may mga pakana ng panggagamit kay Tatay Digong at pambubudol sa mga Pilipino ay si Alpot. Sino si Alpot? Kung naaalala nyo, nagbanggit si Ma'am Hanilet Avancenia at maraming nagalit sa kanya sa sinabi niyang to na may mga nagkukunwari na nurse ni Tatay Digong at gustong-gustong makapasok sa selda ni PRRD. Sabi ni Miss Maharlika, nagbabalak daw gumawa ng documentaries ang mga ito. Okay? Gagawan daw ng kind of a movie thingy or documentary nga na I don't know, pagkakaperahan siguro mga ating, no? Pagkakakitaan nila sa Tatay Digong, syempre, kilalang magaling, di ba? At sikat na presidente ng Pilipinas, among others, di ba? I think si PRRD ang pinakasikat na presidente ng Pilipinas eh. May tumalo na ba? I think it was Magsaysay noon, ano? Kaya lang si Magsaysay ay, well, sikat siya bilang humble na presidente, di ba? Magsasaka yata si Magsaysay. Pero yung infamous ay si Marcos Senior, no? Sumikat sa hindi magandang pamamaraan. Eh ngayon, sumikat lalo sa kademonyuhan. Kung ano ang puno ay siya ang bunga, hindi ba? But yeah, nabanggit ni Ma'am Hanilet na may nagkukunwari na nurse ni Tatay Digong at gustong-gustong makapasok ng selda ni PRRD sa ICC. So ibig sabihin, from the Philippines, nag-travel talaga sa The Hague para lang magkunwari, para mapagbigyan na makapasok. Sabi, parang ano yan, parang ang claim ay siya raw ang girlfriend. Siya daw ang latest girlfriend. At sinabi pa ni Miss Maharlika na na pag nakalabas si Tatay Digong sa ICC or sa pagkakakulong, sa kanya uuwi at hindi kay Ma'am Hanilet. Ngayon, dahil ngayon ang impression sa babaeng yan na siya ay nurse kasi maputi, maganda, laging dikit kay PRRD, taga-suklay ng buhok, kasama sa room for whatever, kung ano man yung iuutos ni PRRD, di ba? May mga repasuhin ng mga dokumento, lagi. Tsaka parang well documented. Parang pinoportray talaga itong si Alpot at si PRRD na magjowa. Okay, merong kumukuha ng mga footage, right? May videographer na high quality ang kinukuhang mga footages. Kahit yung mga paglalakad lang sa kalsada, tapos kasama si Alpot, magpapapicture si PRRD with the group of women, si Alpot ay katabi, naka-holding hands pa kay Tatay Digong, dikit pa ang dibdib. May mga nakita kayong ganyang pictures? Meron po yan. Okay? Yeah, nasa Facebook, no? Nasa social media, na para bagang si Alpot yung other half ni PRRD. May isa pang video na kumakanta si Tatay Digong ng paborito niyang awitin, itong Ikaw ni Sharon Cuneta. Ikaw ang bigay ng babaeng ahos tungkol sa aking kalipugan na lang ikaw at di man saglit. Parang ganun, di ba? O kumanta Maui, walang pang-co-off eh. Okay. Yun. May isang video na kumakanta si Tatay Digong niyan and si Alpot naman ay behave, pabebe, na akala mo ay girlfriend na parang ang dating ay siniserenade siya, pero may mga nakakakilala kasi kay Alpot sa probinsya nila sa Kabisayaan na yan daw ay war freak. Okay? So kung tatahitahimik lang si Alpot dahil nga maputi, maamo ang mukha, pero sa personal mga kababayan, tuyot naman na yan siya. I mean, Alpot, gumamit ka ng moisturizer kasi when I saw you noong nandun siya sa di ba nababanggit ko yan? Nandun siya nung Quadcom hearing kung saan naapasin dapat ni Tatay Digong si Trililing ng mic stand. Tandaan nyo? Kinumbida si Tatay Digong sa lower house. Umattend naman siya, di ba, for Quadcom about EJK. Nandun si Dilima, katabi ni Tatay Digong, nandun si Trililing. Hahampasin dapat ni Tatay Digong ng mic stand, hindi naman yung malayo naman si Trililing mga atit kuya kay PRRD. Kailangan niyang ibato talaga yun. Hindi niya mapupukpok yun kasi si Dilima katabi ni PRRD nung time na yun. Nandun si Alpot. Okay? Maliit siyang babae. Tuyot na. Parang tingin ko sa kanya ay mas matanda siya kay VP Sara.
Kung makikita niyo si VP Sara at kung nakita niyo na, shout out sa mga naka personal lang na-meet si VP Sara, iba ang ganda ng balat ng Vice President natin. Parang rosy, gano'n, glowing, youthful. Siguro nga dahil mabilog si VP Sara. Tapos maganda ang ilong. Hindi nga siya photogenic si VP Sara. Hindi siya photogenic. Pero pag nakita mo sa personal, maganda siya. Pero nung kampanyahan, haggard yan si VP Sara namula, pero hindi, nangitim konti, di ba? Hindi na makapag-ayos ng sarili. Anyway, si VP Sara wala nga yung pakialam sa itsura niya. Okay? Parang suklay lang, ganon. Kung pwede nga lang huwag magpakulay, hindi magpapakulay ng hair yan Kaya lang marami ng gray hair yan si VP Sara katulad ni Ngiwi, ay kailangan niya magpakulay nga. Para bumagay naman yung buhok niya sa itsura niya. Okay, pero sa totoo lang, yung buhok ni VP Sara ay parang mas mature. Marami yan ganyan sa atin. Marami tayong gray hair pero bata pa tayo. Maybe hereditary plus kung ano-anong chemicals ang ginamit natin. At saka yung pagpapakulay nga ng buhok kapag may mga puti ka na, the moment na nagkukulay ka na para takpan yung puti mo, after yung susunod mong color ay times 2 na yung dami, no? Dumoble na yung dami ng puti mo because of the chemicals nung pangkulay. Okay? Kasi may ano ba yan, ammonia and all that, yung hydrogen kind of yung may oxidizer kasi yan kahit yung panghalo, mga kababayan, may singit ko lang. Yung panghalo sa pangkulay, oxidizer yun, di ba? Parang may component siya ng hydrogen peroxide or whatever, na nag-oxidize din yung buhok mo plus scalp mo. Kaya naman, pag nagpapakulay ka na ng buhok para sakpan yung puti mo, magtataka kayo, sa susunod na, like after 2 months, doble na yung dami ng puti nyo. Okay, ang bilis, rapid yung pagdami ng puti nyo. Magulat kayo, halos lahat ng buhok nyo puti na. So, dahil nga si VP Sara ay bata pang tingna, I think she's in her mid-40s. Tapos yung maraming puti si VP Sara Parang hati na yata. Or 1/3 ng buhok ni VP Sara gray hair na. Hindi bagay kay VP Sara yung may mga puti-puti. So, nagpapakulay siya. Pero kung masusunod lang yung Vice President, wala siyang pakialam sa kanyang physical appearance. Nga lang at kailangan dahil nga nasa public service, hindi ba? Pero itong si Alpot, which tingin ko naman mas matandang dihama kay VP, like siguro mga 50 anyos na yun si Alpot lagpas, no? Kaya maputi lang yan, okay, pero kulubotals na rin yan si Alpot. Tuyot yan si Alpot. Parang may bisyo si Alpot. Pot, may bisyo ka. Tuyot ka. Pasalamat ka, maputi ka. Yan ang advantage nating mapuputi. Shout out. No? Kahit hindi tayo naligo, mukha tayong naligo. Tama? Kahit libagin tayo, hindi halata. Or, di ba? Kahit 2 days, 3 days ay hindi naligo, hindi halata kasi puti naman Hindi naman ako ganun kaputi, pero yan yung nakikita kong advantage. Whereas kung ikaw moreno, di ba? Tapos hindi ka naligo, ay naku, kahit naligo ka nga, akala ng iba madungis ka Di ba? Pero yung si Alpot kasi maputi, pero parang siyang may bisyo. Baka nga may bisyo. Kasi parang tuyot siya Baka nagsusmoke yan or malay natin higit pa dyan. Alright? And also mga kababayan, yung ngipin ni Alpot. Mapanlait pa naman si Chupanga, di ba? Di ba Team Alpotera yan si Chupanga? Sumasamba kay Alpot yan. Even you, Libag, ang pangit ng ngipin mo, mapanlait yang si Chupanga. Pati yung Elyin na best friend niya. Kasi papangit ng ngipin nyo. Lalo yung si Alpot, parang puro tartar din. No? Ang puti pa namang babae. Makikita mo talaga pag brownish. I mean, wala tayong pakialam kung, kasi katulad sa China, mga tatkuya, ang mga inchik naman kasi, they drink tea, right? Even siguro yung mga Hapon, no? But, yeah, yung mga mahilig magtsaa, nakaka-stay naman talaga yun ng ngipin. Kaya lang, ang mga Pilipino, hindi naman talaga known to drink tea, di ba? So, bakit ganyan ang mga ngipon nyo? 'Di ba? So anyway, so parang hindi normal na ang ganda mo tapos ang ngipon mo ay parang may mga brown thing May hygiene ka bang talaga? Or biniyayaan ka na ng kaputian tapos tamad ka ng maglinis ng katawan? So, pero yan si Alpot, despite na maputi, maamong mukha, kahit kulubot naman sa personal na yan, tuyot nga yan Pag hindi bumuka ang bibig, hindi mo malalamang maldita. One time, nagsalita yan, parang nang asar si Alpot, no? Nagsalita na, dun mo mahalata nung
Kasi usually makikita mo lang yan sa mga videos and photos, no, na hindi siya nagsasalita. Okay? Ang gaganda nga ng parang ano nga eh, professionally ano talaga done yung mga footage na pasikreto na magkakasama sila ng Tatay Digong. Pinoportray talaga siya na girlfriend ni PRRD. Okay? Pero nung umimik yan si Alpot one time ng asar-asar patungkol nga sa mga double agents, gumano, maririnig mo sa tono ng boses niya na siya ay maldita. Hindi bagay yung timbre ng boses niya, yung pitch. Masakit sa tenga ang boses niya. Despite her angelic facade or whatever, if you consider that angelic. Okay? So, yun nga, siya pala yung pinaringgan ni Ma'am Hanilet na gustong pumasok sa ICC at kapag nga naman napagbigyan niyan na mabisita si Tatay Digong, talagang maipapakita niya sa lahat na meron siyang special na relasyon kay PRRD. Alright? Na mapapatunayan niya sa marami na she can do anything. Right? Like, maybe lalong magtitiwala sa kanya ang mga politiko at mga dikit kay Tatay Digong. Right? Magiging mabango ang pangalan niya at magiging feeling powerful pa rin kasi nga, hindi naman siya kamag-anak pero makakabisita siya sa loob, hindi ba? Plus si Ma'am Hanilet na pagbawalan na, di ba? Biro mo yun na live-in partner ni Tatay Digong, bawal nang bumisita kay PRRD. O, ito, kung tingnan niyo kung gaano kawalang hiyayang Kaufman na yan. Tapos involved lagi si Alpot sa kaguluhan sa The Hague. Right? Yung foreigner na pumunta sa bahay ni Attorney Harry Roque or sa kanyang inuupahan ay inutusan daw ni Alpot para kumprontahin si Spokes Harry Roque. So, tatay-tahimik lang yan pero gumagalaw. And then may sinabi pa nga like how much was that? 30,000 euro? Dala ni Alpot, maraming pera. 'Di ba? Sari-sari ang mga pakana. Aligaga. At itong pirmahan ngayon, panibagong gimmick. Again mga kababayan, kung mapapasok ni Alpot si Tatay Digong sa selda or mabibisita niya, mapapatunayan niya sa lahat na, 'di ba? Na dikit siya kay Tatay Digong, therefore meron pa rin siyang impluwensya kahit na hindi na siya nagtatrabaho sa palasyo, kahit wala na si PRRD. Secondly, kung uutusan si Alpot, kung ano man ang gawin kay Tatay Digong sa loob, baka painumin ng kung ano man, kapalit ng malaking datong, magagawa niya. Hindi siya kamag-anak tas traidor. Yang si Alpot, nagulat na lang ang marami, at lalo na si Miss Marlica ang, I think, nag-expose nito, no? Bakit nakapasok yan sa Villamor Air Base at nakapag-abot pa ng Rosario kay Tatay Digong? Pagbaba doon sa parang bus, bago sumampa ng eroplano. Si VP Sara nga hindi mapasok ang Villamor Air Base, pinagbawalan. Anak yan. Right? Panganay na anak na babae. Hindi nakapasok sa Villamor, itong Alpot nakapasok. Malapit pa kay Torre at saka kay sino ba to? Yung may nunal din na PNP? Jean Fajardo. O, nasa likod, di ba? Hindi siya sinita. Kaya naghihinala si na Miss Marlica na pakawala yan. At ang sabi pa ni Miss Marlica, yang si Alpot, ayaw na ayaw umalis ng palasyo kahit tapos na ang presidency ni PRRD. Gusto niyang magmamalagi sa palasyo. So dahil nga iba na ang nakaupo at gusto pa rin, na-enjoy pa rin ni Alpot ang popularity, ang power, ang influence, baka nagpagamit yan kay babaeng ahas. Oh, okay, hindi na si Duterte ang presidente. Gusto ko, 'di ba? Gusto ko tuloy-tuloy pa rin ang perks na ako ay nasa tabi pa rin ng mga may power. Anong gusto niyong gawin ko? Or may pagagawa ba kayo? Or plus, pinaghihinalaan na nung araw na kinidnap si Tatay Digong, March 10 ng gabi, may nag-uusap-usap na sa hotel ni na PRRD nun sa Hong Kong, sinasuggest na kay PRRD na huwag ka nang umuwi ng Pilipinas. May mga nakabantay ng pulis sa Davao City, sa airport,
May mga bata-bata yung pulis na rin sa NAIA. Pag uwi mo, ikukulong ka, wag ka nang umuwi. Umuwi lang si Tatay Digong dahil sabi niya, okay lang, kahit ikulong nila ako. Lalabagin nila ang batas ng Pilipinas. Naniniwala pa rin siya na umiral ang batas sa Pilipinas. Na, di ba, na hindi kayang i-influence ni Marcos Jr. ang judiciary. Ang akala ni PRRD, lilitisin siya sa Pilipinas. Aba, ay may eroplano palang nakaabang para bitbitin si PRRD at ipakulong sa ICC. Kasi mukhang yan ang hininging kapalit kay Niwe Jr. nung mga campaign donors niya, nung mga oligarchs na pasikretong nag-back up sa kanya, right? Ng mga, siya pala ang sikretong manok ng mga dilaw, ng mga sindikato, ng mga kriminal, and even ng mga galit kay Tatay Digong dahil naapektuhan yung negosyo nila nung matinong presidente ang umupo. So malamang ang kanilang mga negosyo ay may mga monkey kineme or monkey business. Right? So, dahil sa galit kay Tatay Digong at nagkandalugi-lugi sila, plus may mga, di ba, may mga pinagsisisingil pa ng mga taxes nila. Mamaya pag-usapan natin yung isang taxes din na. Tax ba yun? Pero bilyon-bilyon kasi. So, yun, no? Rumes ba kay Tatay Digong? Hindi pwedeng, mga ating, mas scam ka nga lang ng 10,000, ang sakit na, di ba? Mawalan ka nga ng 50,000, iindahin mo eh. Right? Maloko ka, manakawan ka, mawalan ka ng ganung amount, grabe ang gigil mo. How much more kung hundreds of thousands? How much more kung millions? How much more kung billions? So, grabe yung gigil ng mga nagkandalugi-luging mga negosyante na ang negosyo nila ay illegal. Maybe droga, maybe human smuggling, illegal recruitment, and whatnot. Diba? Yung mga tax evaders, ganyan. Yung umiiwas sa pagbabayad ng buwis at kung anik-anik pa, yung mga mainstream media na abusado pala sa kanilang mga empleyado at kung ano-ano pa, hiniling ang ulo ni PRRD. So, pinayuhan si Tatay Digong nung nasa Hong Kong pa lang kasi may event noon sa Hong Kong na huwag nang umuwi ng Pilipinas, matigas ang ulo ni PRRD, at may nagchuchucho pala sa Pilipinas na di tuloy naman ang uwi. Oo, may napag-uusapan na dito na magsisik na ng asylum sa Hong Kong or sa China. May chumuchucho. So, sabi nga ni Miss Maharlika, parang ang hirap buuin ng puzzle at mystery kung paano may mga nagli-leak ng mga sensitive information katulad na lang nung nag-uusap, 'di ba, nasa loob ng hotel room ang sina PRRD, sina Ma'am Hanilet at lahat ng mga kasama or entourage ni PRRD nung nagkaroon ng event sa Hong Kong nung March. Pero nagli-leak, lumalabas ang mga napag-uusapan. So, nung nabuking na si Alpot ay kung ano-ano ang pinagagagawa, ayun na, nabuo na, ay mukhang ito yung nagchuchucho sa mga nagpakulong kay Tatay Digong. Baka siya nga rin na nag-brainwash, right? Maybe yung mga nag-a-advise kay PRRD na huwag umuwi, mga maybe sina Panelo yun, sina Senator Bato, or kung sino yung mga kasama doon, lalo na yung mga legal counsel ni PRRD, di ba? Abogado na, pero itong si Alpot, since nadikit kay Tatay Digong, sasabihin niya, hindi, uwi ka. Iba pa rin ang, di ba, baka may ganun eh, iba pa rin ang nasa Pilipinas. There's no place like home. Hayaan mo na. Umiiral naman ang hustisya sa atin. Makulong ka, makakalabas ka kasi illegal ang gagawin na pag sa'yo, pag huli. Ganon. Tatay Digong naman, sumunod. Right? Ang ending, nabitbit ang ating Tatay Digong. Tapos, nalaman nga ni Miss Marlica, kaya nadagdagan yung pagdududa niya dahil itong si Alpot, iba ang kilos. Pumapapel talaga siya kung sino sa kung kani-kanino at gusto niyang ipangalandakan na siya ang girlfriend by showing sensitive photos of PRRD. Okay? Yung mga masiselang pictures ni Tatay Digong, nakukunan niya ng palihim. Traidora pala talaga. Even yung di ba, yung unang pinakita lang ni Miss Marlica, kasi nga, kumbaga, hindi naman yun bawal dahil nga kapag nag-vlog at may pinakita ka nga namang. Anyway, yun ang sinend sa kanya ni Alpot. Sabi, oy, di ba, kumbaga, kinukuha pa ni Alpot yung loob ni Miss Marlica eh. Baka balak din niyang traidorin. Kung si Alpot ay tao ni babaeng ahas,
at magiging ka-close niya si Miss Maharlika, mabubudol niya si Miss Maharlika eh. 'Di ba? Tapos naniniktik na pala siya kay Miss Maharlika, baka mamaya may inuutos na yung babaeng ahas kay Alpot, 'di ba? Para ipahamak si Miss Maharlika. So kinukuha niya yung loob ni Mother Dragon. Sabi niya, "O tingnan mo si," or maybe talagang pinapanood rin naman niya before si Miss Maharlika. Pinicture niya si Tatay Digong na nakahiga sa kama, nanonood ng vlog ni Miss Maharlika, right? At sinadya kay Miss Maharlika. O ito, pinapanood ka ngayon ni PRRD, ganun-ganon, no? So, tuwang-tuwa naman si Miss Maharlika na, 'di ba, may proof na pinapanood siya ni Tatay Digong. At si Alput yung nagsisend ng mga photos. Hindi lang pala yung mga ganong klaseng photos ang kanyang candid pictures, kundi kapag siguro naliligo si Tatay Digong or maybe tulog, 'di ba? Palihim niyang pinipicturan. At baka magamit pa nga yan kay Tatay Digong eh, kapag nagkaroon na ng paglilitis in the ICC. Bastos itong matandang ito. Ito, may mga pictures pa ng ano. Ito. Oh. Sabihin pervert si PRRD or what, di ba? So, ginagamit din niya yung photos na yon to convince other people na dikit ako dyan. Ako ang girlfriend. So, kung gusto nyo ng endorsement kay PRRD, kung gusto, parang ganun siguro yung ano ni Alput. Gatekeeper si Alput eh. Yan ang tingin ko ha. Gatekeeper yan. Walang nakakalapit kay PRRD, sa tingin ko ha, na hindi dadaan sa kanya. Kasi di ba ano siya, utot-utot, protocol kuning-kuning. Di ba yung, ano niya, trabaho niya, parang girlfriend nga eh. Baka nga talagang naging intimate sila ni PRRD. Ay yung isang pagkapangit-pangit nga na taga, ano eh, hindi naman pangit. Pero mas maganda kasi si Alpot. There's another, di ba, yung jowa nung isang artista, yung ex-jowa. Oh, ang sama namang babae. Pero nalilink din kay PRRD. Also, there's another one, yung parang konsehala ba yun, somewhere in Mindanao, na girlfriend din naman. Tatlo daw girlfriend na nag-aantay sa labas ba? Ng ICC. Nung si Tatay Digong ay nakakulong, sabi ni VP Sara. So, yun. Maipapakita niya sa lahat na siya ang girlfriend because she has proof. Kasama niya sa kwarto, kasama niya natutulog, kasama niya naliligo or whatever. Right? O nakabrief lang si Tatay Digong or what, o baka hubad pa nga at kitang-kita ang lahat na. So may proof siya na siya talaga ang girlfriend. At hindi si Ma'am Hanilet at hindi pa yung dalawa pang nagkiklaim. Kung sino pa man yung mga nagkiklaim na girlfriend sila ni Tatay Digong. Siya yung kapartner, siya yung katabi sa pagtulog, siya yung kaulayaw. Ngayon, kung gusto mo na magkaroon ng meeting with PRRD, right? Halimbawa, isa kang politiko na gusto mong ipataas ang kamay mo kay Tatay Digong, dahil popular si Tatay Digong, dadaan ka kay Alpot. Kasi sabi niya, ay, kay Alpot kaya tayo makiusap kasi girlfriend pala yan. Oh, pinakita sa akin ang picture niya with Tatay Digong, kasama talaga niya sa pagtulog. Parang live-in partner na sila. Ay, hingi naman kami ng meeting, di ba? Usap na, anong kailangan? Ha? Ano ang lagay? Ang lagay eh gano'n na lang? Or may buti ang lagay? Ano ba? Oh. So, kay Alpot lalapit. Di ba? Or, kung mga kalaban man at may ipapatrabahong masama laban kay Tatay Digong, kay Alpot pa rin lalapit. Dikit ka. Okay. Magkano ang kapalit ng betchinin mo yan? 1 billion? Di ba? Sa kanya lalapit. And besides, mga kababayan, yan daw si Alpot, back up talaga yan ng billionaire. May bilyonaryong tumutustos. Kaya lahat ng eksena, tamo ha, yung mga sumasamba kay Alpot, ang daming sumasamba kay Alpot. Hindi kay Senator Bongo ha. Akala natin si Senator Bongo ang gatekeeper nun eh. Akala natin kay Senator Bongo lalapit para makalapit kay Tatay Digong, kay Alpot pala. Oh, ano pang eksena? Where were we? Yeah. Anyway, silipin ko muna yung pinost ni Miss Maharlika na wala ang aking thought. Sayang ang pinag-aralan na type na narating nyo pertaining sa mga OFWs ito na naloloko ng Alpotera. Ang dami going back, ayun naalala ko. Ang daming sumasamba kay Alpot
At ang sumasamba kay Alpot, parang humahayahay ang buhay. Matter of fact, yung libag, yung bumuo ng kulto ng mga Dutertista at ginagamit pa si Sas. Tumambok naman talaga yun namasa naman ng bongga sa sobrang hiya na nilait na parang may gulong sa tiyan dahil nung kumakain sila with, I think that was with Alput ay kitang-kita ang girdle, nagpapayat, nagpa-baker. Oh, financially independent daw, wala namang trabaho kundi mag-vlog. Okay? Oh, ang boring ng vlog niya. Ewan ko kung mataas ang viewership niya. Maybe, dahil mahaba siyang mag-vlog. Mas mahaba ang vlog mo, mas maraming makakakita na naka-live ka, no? Pero I think mas malaki yung channel ko sa kanya. But yeah, ang daming sumasamba kay Alpot. Parang ang daming pera ng mga sumasamba sa kanya. 'Di ba? Labas-masok rin Nilait-lait nila ako, 'di ba, na kung tao ka ni Tamba kasi pabalik-balik ka abroad. After mong mag-EDSA, marami kang milyones daw. Sana na lang talaga totoo. Milyones raw ang binulsa kong pera nung nag-EDSA kami. Ako na magsasabi sa inyo mga kababayan, mas maraming kinita ang mga vloggers na nag-cover ng rally namin kesa sa akin. Kasi sila, nakikita ko umuulan ng pakulay nung nagla-live yung mga vloggers nung nag-EDSA kami nung November nung nakaraang taon. Ako hindi makapag-live ng consistent kasi nga ako ang binigay ang number ko sa mga magdi-deliver ng pagkain at tubig. Ako ang sumasagot ng tawag. Sakit ng ulo ko. Pinagmumura ko na yung mga Grab na yan, mga Food Panda, mga delivery guy nila. At yun, pinagmumura ko kasi kung saan-saan dinadala yung pagkain, sinasabihan ko naman kung saang lugar i-deliver. But yeah, sumakit ang ulo ko nun talaga. Umiinit ang ulo ko every day because of those deliveries na sa akin nga ipinagkatiwala. Katulad halimbawa, kung si Miss Cathy Binag nga doon magpapadeliver ng pagkain, hindi naman siya yung magre-receive noon, di ba? Hindi naman everyday present si Miss Cathy Binag halimbawa lang doon sa EDSA nung bumaba kami nung nakaraang taon, pero ako nandun ako everyday. So hindi ko maasikaso yung pagbo-vlog, kundi kumbaga nagbabantay na lang din ako na tumutulong na rin kung ano ang pwedeng maitulong sa pagpapapila ng mga tao, ganyan. Pagbabantay, baka mamaya may pinklawan na manggulo, di ba? Ganon. So, yung mga vloggers doon, ang live nila, ang hahaba, umuulan ng pakulay, inggit na inggit ako, mga ate. Anyway, despite that, itong si Libag at kung sino-sino pa ay sambang-samba kay Alpot. Tapos yung Chupanga nga, 'di ba, nakapag-Europe, nakapag-Japan. Ang dami nilang pera. Dumikit lang kay Alpot, tiba-tiba na. At kung ano-ano ang kanilang aktibidades at itong recent nga nilang activity mga kababayan, itong pagpapapirma, tay kami naman. Ang sabi ni Miss Marlica, confirm si Alpot Puta ang nasa likod ng kajutahan na tay kami naman signature campaign. Ibebenta ang personal info ninyo sa mga sindikato, huwag pabubudol. Marami silang naluloko, lalo na mga OFWs. Sabi ko nga sa post kanina mga kababayan, ang pinakamatinding kalaban ni Ngiwi Jr. ay ang mga OFWs. Bakit? May kakayahan kayong gumastos para lumaban. Okay? Kayo yung katapano may purchasing power. Hindi katulad ng mga nasa Pilipinas na hindi makalaban dahil nga uunahin na lang ang pagkayod at pagtuka sa Pilipinas. Unlike the OFWs na katapano, lumabas nga kayo ng bansa para kumita ng maayos, 'di ba? So, sa lahat ng pupuna kay Ngiwi Jr. at sa kanyang kapalpakan, sa nagbubuhat ng economy ng mga OFWs, kayo 'yan ang may kakayahan. Pagka ang OFWs pumalag, naalala nyo, meron pa tayong no remittance day, right? Naapektuhan ang palasyo. Ay, wag naman. Kasi paano na lang yung mga mahal nyo sa buhay sa Pilipinas kung hindi kayo magpapadala? Dahil nga yan yung form of, of protest ng mga OFWs. Ay, hindi kami magpapadala. Inang kami na lang nagbubuhat ng magtrabaho kayo nasa gobyerno. Ganon. Tapos ibibigay nyo yung mga IDs nyo, legal documents, at walang malinaw yung grupo na yan kung sino ang organizer. Hindi malinaw kung sino may pakana. Ngayon, nabuking ni Miss Marlica, ang may pautot daw nito ay si Alpot.
yung nagpapakita ng pictures ni Tatay Digong. Bakit nila to ginagawa, mga kababayan? Kung ibibenta sa mga sindikato yung inyong information, katulad ng sinabi ni Miss Maharlika, kung nakapagpirma kayo, may phone number pa kayo, pwede kayong matawagan, ma-message, ma-scam, mahinga ng, ano ba yan, yung maybe verification code kung isasend sa number nyo halimbawa, or maybe bubudulin nga kayo. Baka mamaya manulisit pa sa inyo kung bibigay nyo ng inyong phone number. Yung pirma nyo magagamit yan sa napakaraming pambubudol. Okay? Forgery ng pirma. Baka ibenta pa to sa politiko. Baka idagdag pa yung mga yung records nyo, no? Full name, address, every details na binigay nyo dyan sa pirma nila na yan. Baka magamit pa yan for people's initiative, mga ating. Baka magamit pa yan para baguhin ang konstitusyon natin na siyang goal ngayon ni ng Junior. Kaya itong mga alpotera at double agents, hindi ito totoong Duterte supporters. Hindi nga, yung isa nga sa kanila, hindi matawag na DDS ang sarili eh. Tapos ang kapanawagan niya, hindi sa DDS, sabi niya, oy, sa mga Dutertista dyan, kayang-kaya basta't magkakasama ang mga Dutertista. Yun pa ang kita niya ng demonyang libagin. Kayang-kaya basta't ang Dutertista ay nagkakaisa. Sabi. So, sino yung Dutertista? Teka, andun yung pangalan. Dutertista rin ako kasi love ko si Tatay Digong. Ating, tayo mga supporters ni PRRD at ni VP Sara ang tawag sa atin DDS. Ever since, we have never been addressed as Dutertista. Nag-imbento si Libag ng kulto. Kasi hindi niya masikmurang matawag siyang DDS. Bakit? Maybe bago siya naging supporters ni PRRD, siya ay loyalista muna. Ay, tao ni Mangga yun eh. Diba? Umami naman siya. Mangganatik siya. So ano napapala mo sa kakasamba sa puno ng mangga at sa pagbibenta ng mangga, alang wala kang kinita? So, mambubudol. Ay, sambang-samba rin yung isang yan kay Alpot. Ayan. Kanina pa ibibenta mga ating, baka mamaya sa sindikato nga na 'di ba gagawa ng mga fake accounts gamit yung mga documents ninyo. O kung hiningi pa yung 'di ba yung ID number or what. Tapos ano raw, hindi naman daw sila hinuli sa Hong Kong. Hindi nga kayo hinuli, sinita naman kayo. Kasi may mga nagpapirma kahapon sa Hong Kong, linggo, 'di ba sa Central. Nakuna nga ng video doon kay Blackman, yung statwa dyan na itim sa Central. Shoutout sa mga nasa Hong Kong. Kahapon linggo, day off ng mga OFWs, may mga nagpapirma. Ito namang mga Duterte supporters, akala nila para kay Tatay Digong, binubudol talaga eh. Sinasabi nila na makakalaya si PRRD pag sumali sa perma. Syempre gusto ng mga Pilipinong makalaya si Tatay Digong. Tapos sasabihin nila wala naman daw pilitan. Mga kababayan, kung yang tay kami naman utot-utot gimmick, ay guaranteed na makakauwi si PRRD ako mismo. Even Miss Maharlika. Nga pala ha, sabi ni Spokesman Roque, I cannot endorse that. Ay, nagpanik ang Alputera. Mismong si Spokesman Roque, nagsalita na. No, I cannot support that. So, si Alput pala ang may pakana nito, mga ating. Hindi natin alam. At saka style yan ng palasyo. Kung ano sabi sa inyo, noong umattend kami ng meet and greet, naalala nyo yung ensaymada ang handa? Shoutout sa matatagal ng nakafollow sa Principesa. Para kami para kami maka-attend sa meet and greet sa palasyo, pina-fill out kami, nag-send sa amin ng link, mag-fill out kayo dyan sa website na yan, ilagay nyo ang lahat ng inyong details. Kami naman, syempre palasyo yon at dati naman ako supporters ni Ngiwi, nagtiwala, palasyo naman ang bibigyan ko ng impormasyon, okay lang, send kami ng documents, send kami ng picture ng ID, di ba? O lahat nakalagay doon, complete address, phone number, kasi nga, opisina naman ng presidente ang pagbibigyan ko, so nagtiwala ako, di ko alam, mambubudol pala. Bigay kami, at saka yon, sabi namin, nagtanong pa nga ako para saan po ito? Hindi kasi sabi ko, sige, bibigay namin ng real name para kapag ka, di ba, nagbigay kami ng, yung invitation halimbawa, or i-check sa gate kung sino yung mga dumadating. Okay, nasa listahan, nasa guest list, okay. Pero hiningi pa yung aming
home address. Sabi ko, bakit kailangan ng home address? Kasi papadalhan kayo ng, sabi ng palasyo, kasi papadalhan kayo ng ano to, calendar. 2023, year 2023 calendar kasi 2022 yung meet and greet eh. So susunod na ang 2023 na taon, papadalhan daw kami ng calendar with a picture of the first family. Hindi mo interesado ng kalendar. May calendar ang cellphone! May kalendaryo rin ang Mercury National Drugstore, National Bookstore. Di ba? Dahil kalendaryo, yung mga hardware sa amin may kalendaryo. Ano kung mga kalendaryo na may mukha ni... Anyway, sige, first family eh. At least, di ba, parang tawag dyan, may sentimental value kasi mabibigyan ka ng calendar dahil pumunta ka rin ng palasyo. May kalendaryo, ilan lang naman ang mabibigyan ng kalendaryo yun. Pagpalagay mo, mga 300 lang kami. So, parang honor din. Itong ginagawa ni na Alpot na mga pirma-pirma at pagkuha ng mga sensitive info at personal info mo, style to ng palasyo. Bakit nila ginagawa? And again, kung guaranteed na makakalabas si Tatay Digong dito sa kanilang papirma-pirma na ito, hindi ko sasabihin na, ay, wala naman itong sapilitan. Kung gusto mo lang, basta ka, para to kay PRRD. Ating ako, mamimilit ako. Halimbawa, sure yan. Halimbawa, endorsed ni VP Sara. Sinihingan nga sila ng Team Alindog. Pahingin ng endorsement ni VP Sara na itong ginagawa ninyo ay legit at makakatulong sa paglayan ni Tatay Digong. Well, abangan natin sa masusunod na araw kung susuportahan ni VP Sara yung ek-ek nilang yang tag kami naman. Baka magamit pa yun sa pagtatayo ng party list, mga ating, pati sa pandaraya ng eleksyon. At kung ano-ano pang katarantaduhan, kasi legit mong info yun eh. Hinihingi yan ng mga websites, right? Hinihingi yan ng maybe government offices, even yung registration ng mga SIM cards, magagamit yan ah. Diba? Tapos ipamimigay nyo at nagagamit si Tatay Digong. Wala raw pilitan pero ginagamit si PRRD. Wala namang pilitan. Ay, kung ako yan ate at sigurado akong makakalabas natin, mamimilit ako. Pumirma ka, Dini. Bilis, kailangan natin ng 1 milyong perma or 10 milyong perma. Pumirma ka. Makakalabas si Tatay Digong. Mamimilit ako. Ay sila, palibasa alam nila na pambubudol ang ginagawa. Wala naman tong pilitan. Kung sino lang ang may gusto. Pero itong requirements. Feeling ko magtatayo sila ng party list plus ibibenta ngayon sa mga syndicates. Magagamit talaga sa maraming katarantaduhan at scam yan mga ating. Even yung mga phone number mo na yan, makukontak ka pa. Plus again, going back dun sa sinabi ko, ang OFWs ang pinakamatinding kalaban ni Marcos Jr. Okay? Tapos bibigyan nyo sensitive info nyo? Baka mamaya resbakan pa kayo. Kasi akala nyo, ibinigay nyo sa grupo ng mga Duterte supporters, yung pala na-deliver na sa palasyo yung mga details na yan. Baka magamit pa yan sa surveillance, we don't know. Diba? Tawagan lang yung phone number mo eh. Diba may mga ganong technology? Tatawagan ng phone number mo, and then titingnan nila sa satellite kung saan ang location ng tinatawagan nila. Eh, dahil nga Duterte supporter ka, hindi mo alam na hawak na pala ng mga bangag yung impormasyon mo. Right? Tapos, sinitiktikan ka pala ng mga bangag at nasa kanila na yung mga kinuhang detalye nitong mga peking Duterte supporters at naibigay na sa mga bangag. Tapos, leader ka pala ng Duterte group somewhere, maybe in Japan or in Dubai or wherever. Ay, ipinagkatiwala mo dahil Duterte supporter din para kay PRRD ko yung initiative na iyon. Pinagkatiwala mo yung pala nasa mga bangag na yung detalye mo. Tinatawagan ka na pala, pinapatrace ka na pala. Ito pala yung Duterte, ito pala yung leader ng Duterte group dyan na mahilig mag-rally sa Japan ha. Ito ka ngayon. At wala rin silang maipakita kung sino yung 'di ba, yung nag-organize nito. Hindi transparent. Nag-consult daw sila sa legal experts. Gimmick ito mga ating. Meron silang ibang binabalak. At delikado ito. So kayo, mga ate at kuya, binulgar na ni Miss Marlica, si Alpot ang may pakana. Traidora si Alpot.
Nung wala pa nga si Alpot, may mga double agents na eh. Tapos itong mga double agents, biglang naging Team Alpotera. Magtitiwala kayo? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po.